Amen. Good afternoon, church. Happy Lord's Day po. And it's a great privilege na makapagbigay ng testimony, though through video lamang. Sabi ni Papa, ngayon daw ay family presentation namin. And I'm still part pa rin naman ng family. So, bagamat malayo. And kaya ito, I'm videoing myself sa aking testimony. October 4, 2020, tinanggap ko ang Panginoon sa aking puso bilang aking sariling tagapagligtas. At since then, I know for sure na kapag ako'y namatay, sa langit na ako pupunta. At ako'y nagpapasalamat din sa Panginoon na since bata, 3 years old, ay ako'y niliyadala ng aking mga magulang sa church. Salamat sa Christian family na binigay ng Panginoong Heso Kristo. At simula bata, tuturuan na memory verses, Sunday school, lessons, Bible stories. At daw dati ay talagang, siyempre bilang bata, ay tinatamad rin din naman madalas, ayaw rin naman maupo, ayaw rin makinig, pero walang magagawa eh. Andiyan yung magulang, tinutulak sa simbahan, until such time, ay ako na mismo nakaunawa, at kahit pipigilan ako ngayon na magsimba, kahit ako pipigilan na magbasa ng Bible, I will still study the Word of God. Kaya nga ako nandito ngayon sa San Pedro Baptist Heritage Bible College para mag-aral, mas lalong biyasain, master ang salita po ng Diyos. So, naglalaban sa isipan ko nung dati at siguro yung iba rin sa inyo po ay ang katanungan din sa isipan ay bakit ko pa kailangan pumunta dito. Well, in fact dyan, pwede naman ako mag-aral, pwede nandyan naman yung simbahan, nakakapag-minister naman, nakakapag-serve, pero iba pa rin yung pumunta dito sa Mother Church, talagang undergo ng training. Kasi training talagang kailangan ng formal and proper training. At salamat sa Panginoon sa mga tinuturo niya sa akin dito. At sa mga subjects pa lang, mga responsibilities na binibigay ng Panginoon. Yung mapahiwalay lang sa magulang at sa bahay. Sa comfort zone pa. Kasi dito, syempre, dormitory, kung sino-sinong iba't ibang mga kasama. At iba-ibang mga personality ang kinakaharap. At mga given responsibilities din naman. And of course, hindi lahat kakilala mo, hindi lahat kapamilya mo. Kasi kapag kapamilya, magkakaunawan kayo. So may mga times na, siyempre, ako rin naman yung uunawa. At all of those things ay meron tinuturo ang Panginoon sa Kristo sa akin. At ang pinakamalaking blessing, of course, ay yung araw-araw na may salita ng Diyos. O dyan naman sa mission, meron tayong simbahan na napupuntahan, halos araw-araw din open. Pero iba pa rin yan dito na talagang mag-aaral ka, may subject ka, may grade ka, may projects ka, and it all is connected lahat sa mga principles, doctrines ng salita ng Diyos. Simula sa principles, doctrines, sa pakitungo sa tao, pakikipag-usap, personalities, at kundi sa pananamit, at sa pananalita, sa pakikipag-usap sa tao, pakikipagkaibigan, different approaches sa bata, kaedad ko, sa may edad na rin, at mga katuruan din ng mga ibang reliyon, at mas lalalim pa na katuruan dito sa atin. Lahat yan ay ako nagpapasalamat sa Panginoon. Binigay ng privilege ng Panginoon makapag-aral dito sa college po ng CBC San Pedro. Kaya kung meron lang po sa inyo na willing, especially sa mga young people na graduating na senior high, ay why not? Ay pag-pray nyo sa Panginoon na matry nyo rin naman dito. Dahil napakalaking tulong po nito bilang in preparation sa kung ano ang ministry, kung ano ang plano ng Panginoon sa ating pong buhay. At ako nagpapasalamat sa Panginoon pa rin na doon ako po nandito malayo. At salamat po sa inyo po mga prayers yan and support, especially sa aking pong family, kay Mama at Papa. Dito mas lalong na-appreciate yung wisdom na binibigay ng Panginoon at leadership ng aking pong Papa. At ganoon din naman ang tulong po ni Mama. Kasi nandiyan ako sa bahay, talagang minimal lang ang problems. Siyempre sunod lang ang sunod. Pagka nasa mood na sumunod, nagkakaroon na ng problema pagka ayaw sumunod. Pero susunod lang. Pero dito, siyempre, ikaw na magdidesisyon sa sarili mo. Minsan ay wala ka talagang mahihinga ng tulong. At tatandaan natin dito mas lalo din na-appreciate yung leadership na binigay ng Panginoon sa aking tatay. At ganoon din sa pag-care din ng aking mama. At ganoon din sa aking kapatid. Yan. Mas lalo ko rin na-appreciate ang aking kapatid ngayon na wala na dito.
Dahil hindi lahat ng leader ay katulad ng ating pastor, tulad ni Papa. At hindi rin naman lahat ng pag-aarugarin ni Mama na pinaparamdam din naman po sa inyo ay katulad din naman po niya. Dahil may mga times na, yun nga, leader mo ay pagka sumunod ka ay papalpak ka pa. Pero kaya kailangan mo mag-step up. Yan lagi yung sinasabi sa amin ni Sir Pops na akin natutunan. You need to step up. When you saw the need, you need to take the lead. No, kapag hindi mo susumbatan yung leader mo, pag may nakita kang pagkukulang sa kanya, hindi niyo siya pagtutulungan, hindi niyo siya susumbatan, hindi niyo siya sisiraan. Tutulungan niyo siya. So, pero salamat sa Panginoon, no? Nandiyan sa mission diyan, si Papa, siya pa yung nagpo-push sa atin, di ba? At siya yung kailangan lang din talaga natin siya pag-pray at sumunod. At dahil nasa kanya ang yan ang binigay may nasa kanya binigay ng Panginoon na wisdom. At yan yung isa sa akin pong na-appreciate. No? Ako po ay napalayo sa guidance at leadership na aking po tatay. And so many more things to say. Pero ako ay nagpapasalamat sa Panginoon habang ako ay nandito malayo. Salamat po sa inyong prayers. At please continue to pray po. At salamat din sa Panginoon sa kanya po mga patuloy na tinuturo sa aking buhay. At ang aking goal ay yung aking mga tutunan dito, principles, ay hindi lang sa akin. Ay bukos may pamahagi ko din naman po sa mga tao dito na binigyan ng Panginoon na mini-minister ko din naman po dito. At maging pag ako po yung makawit ko naman po dito. Salamat po. Once again, Happy Lord's Day. Magandang hapon. And all of these things, all I can say is, to God be the glory.